Ito ang K2 Plus 3D printer at ito ang mga nagustuhan ko sa kanya. Siyempre, unahin na natin yung kakayahan niyang mag-print ng malalaking 3D objects. May reader siya ng RFID tag. Itong filament na to may RFID tag. Kapag iniscan ko ito sa gilid ng 3D printer, babasa niya na color block siya at ito yung details niya. Next, yung kasamang build plate ay dalawa na yung surface niya, textured at yung likod naman ay smooth. Walang harang sa baba so mas mabilis maglinis. Sa Bambu Lab kasi may harang. Silicone brush na yung panlinis ng nozzle. Walang wires na nakakabit sa cover ng printhead so mas mabilis mag-ayos. Sa Bambu Lab kasi meron, kailangan pang tanggalin. Hindi mo na kailangan ng SD card para mag-print sa K2 Plus. Sobrang lakas ng mga fans sa loob ng 3D printer na to. Meron siya sa kaliwa at kanan, hindi sa isang side lang. Kaya pag nagpiprint ako kahit PLA lang, nakasara yung door. Hindi ka makakakita ng warping sa PLA or ng heat creep kasi sobrang lakas ng mga fans. At dahil nakasara yung door, nababawasan din yung ingay. At of course, mabilis siyang mag-print at ang ganda ng quality ng output. Zoom in natin to. Ayan, ang ganda. Same yung output sa Bambu Lab 3D printers. Next, mas maliwanag sa loob kasi dalawa yung ilaw niya. Compared sa Bambu Lab na iisa lang. Kaya para sa time-lapse and monitoring, maganda siya. Maganda yung video feed sa remote monitoring katulad na sa X1 Carbon. Sa P1S naman, naglalag talaga. Pwede siyang lagyan ng CFS or ang Creality Filament System para makapag-print ka ng multicolor 3D prints. Siya ang unang 3D printer ni Creality na compatible sa CFS. At ang CFS ay meron ng temperature and humidity sensor. Easily replaceable itong susutan ng filament sa CFS. And yung PTFE tube nakakatulong para hindi sobrang mabend yung filament. Dito sa Bambu Lab AMS makikita nyo gas-gas na ito at mahirap tong palitan at mahal siya. Kapag naglagay ka ng filament sa CFS, napakadali. Pag umabot na siya sa feeder, automatically hihilain na yung filament paloob. Sa Bambu Lab EMS naman, kailangan kong itulak yung bilog sa harap para matulungang pumasok yung filament. At ito ang pinakagusto ko sa CFS. Yung ilalim niya, may access ka na sa PTFE tubes kung sakaling naputol yung filament sa loob. So, mas mabilis mag-troubleshoot. Sa Bambu Lab EMS, kailangan ko pang mag-unscrew, iangat tong part na to para lang matanggal yung bara sa loob. Ito naman yung CFS buffer, katulad ito nung AMS hub ni Bambu Lab. Pwede kang mag-connect ng 4 na CFS para sa 16 colors at libre na ito kasama na sa box. Sa Bambu Lab, kailangan mo pang bumili ng AMS hub worth 4,000 pesos. Madali nang mag-troubleshoot dito pag may naputol na filament kasi yung pneumatic fittings niya nasa labas na. Ito ang kay Bambu Lab at yung pneumatic fittings niya nasa loob. Makikita niyo yung pinakataas meron ng mga sira kasi ang hirap tanggalin. Kailangan mo pa ng another tool or mag-print ka ng tool na pangtanggal dito. Lalo na sa part na to, ang hirap nitong tanggalin. Sa K2 Plus, meron na nitong tinutulak so ang bilis magtanggal nung tube. Merong bar sa taas na may spring na tutulak sa filament para hindi ito tumalon, katulad nito. Kapag yung spool ay medyo magaan na, pwede siyang tumalon or umangat. Ngayon, kahit isara ko itong cover ng AMS, pwede pa rin tumalon sa loob yung filament at magagasgas yung cover. Dual band ang Wi-Fi ni K2 Plus so pwede kang mag-connect sa 5 GHz at saka sa 2.4 GHz. Sa Bambu Lab, 2.4 lang. Ang K2 Plus ay may 32 GB na built-in memory para makapag-save ka ng files sa 3D printer mismo. Ang K2 Plus 3D printer ay merong air filters.